Ryan, anong pangaharas ba ang ginawa ng mga barko ng China at paano nakalusot dyan ang mga barko ng Pilipinas? June, muli na namang nakaranas ng dangerous maneuver at hinarangan ng mga barko ng China itong ating mga barko na papunta sana doon sa Ayungin Shoal. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, team play itong ginawa nila para makalusot itong ating mga barko at matagumpay nga tayong nakapasok doon at nakapaghatid ng supply doon sa ating mga armed forces na nakahimpil doon. Isa rin sa factor kung bakit nakalusot tayo, June, ay dahil sa mga unang ginawa natin nung nakaraang water cannon incident sa publiko natin. Dahil doon, ayon sa tagapagsalita ng PCG, hindi na sila gumamit ngayon ng water cannon. At kukunti na lang din ang kanilang barko kumpara noong nakaraang water cannon incident na 6 na malalaking barko ng PCG ang humarang sa kanila. Ngayon, 4 na barko na lang ng PCG pero yung 2 doon, mas maliit daw doon sa mga barko natin, June. Kung makikita mo sa video na pinapakita natin ngayon sa screen, no, ang China Coast Guard ay hinaharangan ang Philippine Coast Guard vessel na makadiretso patungo sa Ayungin Shoal. At ito yung 2 pilada ng barko. And then sa malayo-layo pa, kung makalagpas tayo dito, haharangan ulit tayo ng pangatlo pa. 4 na barko ng Chinese Coast Guard at 4 na Chinese Maritime Militia ang sumalubong sa 2 barko ng Philippine Coast Guard at supply boat ng Armed Forces of the Philippines. May 2.5 nautical miles lamang ang layo sa Ayungin Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, nasa bunganga na ng Ayungin ang mga barko ng Pilipinas nang muling tangkaing harangin at iharas ng mga Chinese vessel. Muling nagsagawa ng dangerous maneuvers ang mga ito para pigilang makapasok sa Ayungin ang mga barko ng Pilipinas. Nag-execute po sila ng different ways, no, for the Philippine Coast Guard vessel to be separated from the supply boats so that they can be able to prevent the supply boats from entering the shoal, no? At ito pong supply boats na to ang may dala ng supply ng ating mga sundalo. Gayunpaman, matagumpay na nakapasok ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, maliit man ang tagumpay na ito para sa mga Pilipino, pero nagpapakita ito ng ating paninindigan na protektahan ang soberenya ng bansa. Dito ay pinapakita natin ang ating katatagan, ang ating pagkakaisa bilang isang bansa na isulong ang tama at ang nararapat para sa hindi lang para sa ating kapakanan ng mga ating mga Pilipino, kundi na rin para sa international order na sinasabi. Because what we are actually promoting here is not just our sovereign rights, but of course the implementation of a very important convention, which is the United Nations Convention on the Law of the Sea. Samantala, ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian, wala umanong problema sa pagdadala ng humanitarian supply ng PCG at pinapayagan nila ito. Ang problema aniya ay ang pagpapadala umano ng construction materials doon. What I want to emphasize is that there has never been problem with the delivery of humanitarian supplies. Because there is a special arrangement for such. Sir, can you tell us what special arrangement is this? The problem was with the transportation of large scale of building materials. Mariin naman itong pinabulaanan ni Commodore Tariela. Unang-unaan niya, hindi kailangang humingi ng pahintulot ng mga barko ng Pilipinas sa China para makapasok sa Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. As what I mentioned a while ago, no, ang ating supply boats, ang Philippine Coast Guard vessels, ay tahasan pa rin hinarang ng mga China Coast Guard vessels at ng kanilang Chinese Maritime Militia. It's not true na pinayagan nila ito. At the same time, let me once again stress, no, there's no reason for us to ask permission from them. These waters falls within the exclusive economic zone of the Philippines. Dagdag pa ni Tariela, napakalayo ng Ayungin sa China
para kanilang desisyonan na payagan tayong pumasok sa naturang bahura. Hindi rin umano natin kailangang magpaliwanag sa kanila kung ano ang supply na dadalhin natin sa BRP Sierra Madre na nakaimpil doon. June, sa ngayon, wala pa tayong impormasyon kung paghahain muli ng diplomatic protest ang bansa hinggil dito. Balik sa iyo, June. Oh, Ryan, papaano ba nalalaman ng China kung ang dala o ang karga lamang ng vessels ng Philippine Coast Guard ay para sa resupply mission, para sa mga pangangailangan ng ating mga tropa sa Ayungin Shoal, at paano nila nalalaman kung ito ay may mga construction materials? June, tinanong din yan kay Ambassador Wang Zilian kahapon nung ma-interview siya, pero hindi niya yan sinagot at ang sabi lang niya ay meron silang close monitoring doon sa mga katauhan nila doon sa Ayungin Shoal, doon sa mga Chinese Coast Guard na nando doon. Yun lamang ang kanyang binanggit patungkol dyan. Pero kung paano nila nalalaman kung merong materials na gagamitin sa pagsaayos doon sa ating barko doon, hindi natin alam kung paano nila natutuko yon, June. Yan bang barko na nakita sa screen ngayon ng Philippine Coast Guard, yan din ba yung barko na ginamit noong August 5 kung saan winater cannon yung ating mga vessel? Yung mga barko ng PCG na yan, June, yun din ang pumupunta dyan sa West Philippine Sea na nagkakaroon kapag mayroong resupply mission, June. Yan, may mga ulat na sinasabi, kasi yan, parang drone shot itong nakikita namin sa TV ngayon, kasi smooth yung pagkaka-aerial shot na ito. May mga sinasabi na meron daw na US Navy surveillance plane na Poseidon 8 na paikot-ikot habang nangyayari ang insidente na yan, Ryan. Ito ba'y kinumpirma ng tagapagsalita ng PCG on West Philippine Sea? Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon patungkol sa bagay na yan, June, ang Philippine Coast Guard. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale.